Well, hello. My name is Ariana Vera Esliquit and time check, it's already 1:20 in the afternoon. Please disregard all the unnecessary noise behind me kasi medyo maingay. Paalis kami ngayon. We're going to Lokban, Quezon. Meron lang kaming some errands to do and isasama ko kayo to discover and see the different historical sites in Lokban. By the way, Lokban, Quezon is my hometown or my home province. I was raised and born in Lokban, and since elementary until senior high, I study in Lokban, Quezon. Ngayon, nandito ako sa Manila to study college. And yan, binigyan ka na kayo ng konting background about me. And isasama ko kayo ngayon. Mag-road trip tayo. I-detailed ko sa inyo yung mga dadaanan natin along the way. And para kung sakaling magkaroon kayo ng some interest going to my province, meron na kayong guide. And yun, let's discover and wander and see the different historical sites and the history of Lokban. Ayan. As you can see here dito sa map, by the way, this map is from Google Maps. And yan, ang time travel from Manila to Lokban is 3 hours and 1 minute. And the estimate kilometers is 124 kilometers. Yan. Kung iisipin nyo, ang haba ng time travel. Pero yan, i-detailed ko sa inyo yung mga dadaanan natin. And let's begin our road trip. Yan, let's start our road trip here sa Nagtahan Bridge. Familiar naman kayo siguro dito sa lugar na to, especially kung taga Manila kayo. By the way, I am from Sampaloc, Manila, kaya dito tayo dadaan sa may Nagtahan Bridge. After Nagtahan Bridge, dadaan tayo via SLEX flyover para medyo makaiwas tayo sa traffic. Pagsampa natin ng SLEX flyover, meron ditong toll gate. Itong toll gate fee is around 115 pesos. Pag sumampa ka dyan sa Nagtahan flyover or Nagtahan SLEX via Nagtahan Road. Ayan. After sumampa natin dito sa may Nagtahan SLEX, dire-diretsuin lang natin yan and make sure lang na magkikip tayo dito sa right kasi the left side is going to Zapote and the right side is going to Laguna, Batangas, and Quezon. After that, dire-diretsuin lang natin yung SLEX Road and mag-exit tayo sa Calamba Turbina exit. And yun. After natin mag-exit, dire-diretsuhin lang natin ulit siya hanggang ma-reach natin yung National University Laguna. Ayan. And make sure na pag alalay lang kayo sa may bandang kaliwa nyo kasi meron ditong shortcut. Yung shortcut na yun is they call it Ayala Greenfield. Pero kung mapapansin nyo, nagdire-diretso kami. Hindi kami agad kumaliwa kasi medyo traffic. Mahaba yung traffic. So, ginawa namin, kinat namin. Nag-U-turn kami from there. Tapos, kumanan kami to Ayala Greenfield. So, ayan. Diretsuhin lang natin itong place na to hanggang ma-reach natin yung Calamba Los Baños intersection. And yeah, that's it. And i-detail ko naman sa inyo yung mga susunod pa natin dadaan.
Touchdown, Lukban, Quezon. We arrived at 5:40. Good morning! Maulan na Sunday, everyone. Touchdown Lokban. I'm here now in my hometown, Lokban, Quezon. I'm with my two aunts, Maji and Mami Meli. So join us to discover and explore the hidden treasure of Lokban, Quezon. This is a continuation of our vlog. Since late na rin kami nakarating yesterday, so yan, samahan niyo ako maglakad-lakad sa aking hometown province. Siguro nagtataka kayo kung saan parte ng Pilipinas naroon ang aking bayan. Ang bayan ng Lukban ay nasa paanan ng bundok Banahaw. Ang Lukban ay parte ng Quezon. Ayan. Ang bayan ng Lukban sa Quezon ay kilala sa mga produkto tulad ng longganisa, pansit habhab, mga sambalilo na gawa sa buntal. By the way, ang sambalilo is sombrero and buntal is made from fiber. Higit din nakilala ang aming bayan sa makulay nitong pista, ang pista ng Pahiyas Festival na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo. Habang naglalakad tayo, istorya ko sa inyo kung saan nga ba nagmula ang salitang Lukban or ang pangalan ng aming bayan. Saan nga ba hinango ang pangalan ng bayan ng Lukban? Kung tatanungin mo, ang tulad ko na lukbanin, isasalaysay ko sa iyo ng buong buo kung saan nagmula ito. Ayan, ayon sa alamat, ang Lukban ay hango sa salitang suha o pumelo. Ayan, meron daw 3 mga ngaso na naligaw dito sa aming bayan. Naligaw sila sa kagubatan sa paanan ng bundok Banahaw. Sila ay sila Marcos, Luis at Lucas. Dahil daw sa sobrang pagod ng 3 mga ngaso, tumigil sila sa isang puno at meron silang nakitang uwak. Ang mga pamahiin kasi noon na pag nakakita ka ng itim na uwak, ito ay may kaakibat na panganib. So, naghanap sila ng panibagong lugar. Sa paglalakad nila, may nakita silang mausbong na puno. Ang punong iyon ay namumunga ng suha. Dahil hindi nila alam kung anong tawag doon sa prutas na yun, tinawag nila itong Lukban. Dahil ang Lukban, Quezon ay punong-puno noon ng puno ng suha, kaya tinawag nila ang puok na iyon na Lukban. Ayan, yan yung story behind Lukban, Quezon name. I'm heading now to see and discover the hidden treasure and the hidden wonders of history of Lukban. And from my home, join me to go to the heart of Lukban, which is the San Luis Obispo Church. Doon nagpupunta yung mga tourists from other different cities going here to Lukban para lang magkaroon ng guidance through all their journey. So, join me to go to San Luis Obispo Church. Samahan niyo ako maglakad ngayon papunta sa San Luis Obispo Church.
Yan, it took me 2 to 3 minutes to reach my destination. Samahan niyo ako maglakad. Yan. Today is Sunday and now we're here at San Luis Obispo Church here in Lokban. San Luis Obispo Church is memorable for me because this is where I baptize. This is where also I get my first communion. So this is San Luis Obispo Church. Maulan lang, that's why di natin makuna ng maayos. But yeah, it's Sunday today, that's why there's a mass. So join me to attend the mass for this day. And Umalis ang pagkakbay sa malayong lupain, ipinagmamahala ang kanyang tahanan. this is the San Luis Obispo Church. And this is the San Luis Obispo. Lukban, Quezon. Discover the hidden history of Plaza de la Revolucion. Come and join me, explore and wander Lukban, Quezon. If you want to see the historical sites here in Lokban, para di ka mag-uumpisa sa San Luis Obispo Church. So we're now heading to Rizal Park here in Lokban. This is very historical dahil ang makita nyong rebulto ni Jose Rizal is isa sa mga pinagpilian, one of the 40 sculpture na pinagpilian para ilagay sa Intramuros, para dun sa Rizal Monument Intramuros. And we're now heading there. Always remember na pag pupunta ka sa Lokban, parati ka mag-uumpisa sa San Luis Obispo Church. Dahil
Ito yung center point ng San Luis Obispo Church. We're walking there now. It's about less than 1 minute to go there. And makikita rin natin dito yung Municipal Hall ng Lucban, Quezon. From San Luis Obispo Church going to Municipal Hall of Lucban, Quezon. And makikita rin natin yung Patio Rizal. We call this, here in Lucban, we call our park as Patio Rizal. Ayan. Malapit na tayo. Nakita na ba? This is the monument of Ricardo Alcala. Ito ang Plaza de la Revolucion o mas kilala ng mga Lucbanin bilang Patio Rizal. Itinayo ito noong December 29, 1915 sa pamamagitan ng samahang XYZ. Napawang mga prominenteng kabataang Lucbanin. Si Ismael Villaseñor, kasapi ng samahan na isang pintor at iskultor at naging sikat sa bansang Espanya dahil sa kanyang mga international exposure ang gumawa ng likhang sining na ito. Ang disenyong o boseto o model scale na monumentong ito na pinamagatang Monumento Ofrecido al Pueblo por la Club XYZ ay napabilang sa 40 boseto na naging kalahok sa kompetisyon sa pagpili ng monumentong itatayo sa Luneta noong 1907. Ang kompetisyong ito na nilahkan ng mga galing na iskultor mula sa iba't ibang bansa ay pinagtibay ng United States-Philippines Commission Republic Act No. 243 na nilagdaan ni US President Theodore Roosevelt noong September 28, 1901. Bagamat hindi nanalo ang disenyong ito ni Ismael Villaseñor, hinangaan ito dahil sa kanyang angking kagandahan at dahil sa proporsyon na bawat anggulo nito. Sa 40 boseto na naging kalahok, tanging ang likhang sining lamang na ito ng ating kababayan na si Ismael Villaseñor at ang nakatayo sa Luneta ngayon na Motto Stella or Guiding Star na nilikha ni Richard Kisling ng Switzerland ang tanging naitayo at naisakatuparan. To end this vlog, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa panonood ng vlog na ito. Nawa ay nagkaroon kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa aming bayan at sa kasaysayan nito. At ako'y mag-iiwan ng mga katagang ang kasaysayan ay isang kayamanan, kaya ito'y inyong pagkaingatan. Ayan, hanggang dito na lang. Paalam!